Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, naalala nyo tong balitang to? Ito, Senator Estrada Villanueva tag in alleged flood control kickbacks in Bulacan. Tandaan yan kung saan isinuplong sila ng mga contractors. Diba? So, ngayon, ito, meron na pong good news. Ito, may makukulong na Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Zaldico face plunder raps over flood control scams. Ba't wala dyan si Oo, si Villanueva. Diba mga minamahal? Pero anyway, sabi dito, the National Bureau of Investigation or NBI filed plunder charges against former Senator Ramon Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, and former lawmaker Zaldico over alleged irregularities in government flood control project. Yan po yung sabi ng DOJ. So, sinampahan na po sila ng kasong plunder, kaugnay nga po sa flood control projects kasi meron pong nakitang alegasyon katulad ng kickbacks. So, bukod pa sa kickbacks, mga minamahal, ano pa? Yan, tama. Irregular budget insertion and, ano pa? Manipulation of public works and contracts. So, importante tandaan, ha? Oo, yung kasong plunder, mga minamahal, ay isa po yung non-bailable. So, yung parusa dyan ay hanggang lifetime imprisonment. Pero bakit wala pa nga bang nakukulong? Siyempre, idadaan sa due process. Una, preliminary investigation. Kasunod ng prelims, mga minamahal, ano na yan? Kung merong probable cause, diretso warrant. O kapag warrant, huli. Dalawa lang naman yung daan, kulong or magbe-bail. Depende kung non-bailable. Kung non-bailable naman yung kaso, maglalabasan sila ng ebidensya. Tapos hatulan na ng guilty. So, dinadaan pa din sa due process. Yung ICI, yung facts-finding investigation, yes, mahalaga naman yan, yung hearing sa Senado, pero dapat magkaroon ng preliminary investigation, which is yung preliminary investigation, hawak po yan ng ombudsman. Yung ombudsman kasi ay isang independent body. So, you know, kapag ninakaw mo ang flood controls, hindi lang pera ang ninakaw mo, kundi buhay mo din ay parang sinugal mo na. Oo, pati yung kinabukasan ng mga may hirap, talaga nga namang sinugal mo, sinira mo. Kaya tuwing may baha, 'di ba, pansinin niyo may namamatay, 'di ba? May nawawalan ng buhay, may mga batang nagkakasakit, yung mga leptospirosis, 'di ba? Habang lumulubog yung taong bayan, kayo angat na angat. Kumbaga naging greedy 'di ba? Kaya nahuli. Ano yung sabi ng yung isang TikTok influencer? Sa flood control, ano nga ba yung puhunan mo? Salita lang, kailangan hindi lang umulan ng malakas. Ang problema, umulan ng malakas, di nagkabistuhan, 'di ba? Mga minamahal. Alright. Kasi hindi naman to yung first time nila 'Di ba si Bong Revilla nasangkot na noon sa PDAF, pati sa pork barrel. Oo, yung pork barrel controversy. Ito namang si Jinggoy Estrada naging convicted, sa kasong graft. Nakulong niya, pero nakabalik sa pwesto. Naku, Diyos mio. Ito namang si Zaldico, matagal na pong naiugnay mga minamahal sa infrastructure related anomalies. Hindi lang po nila unang beses na ginawa, inulit pa nila. Talagang paulit-ulit, pare-pares na modus. Diba? So ngayon, ano yung nangyari? See? Okay, sabi pa dito, the filing of charges was announced by DOJ spokesperson Polo Martinez. The first involved high-profile personalities, Senator Bong Revilla, Zaldico, and Senator Jinggoy Estrada. These are three separate plunder case filed against each other. Yan. So, sabi pa nga dito, pinaliwanag, plunder is a non-bailable offense under Philippine law and carries a maximum penalty of life imprisonment upon conviction. So, the case is stemmed from an investigation into alleged anomalies in the funding and implementation of flood control projects, including suspected kickbacks, irregular budget insertion, and contract manipulation involving public works and programs. So, linawin natin mga minamahal, may proseso yan. So,
dadaan yan sa NBI investigation, DOJ filing, 'di ba? Tapos may documented allegation. So, hindi dahil sinabi na makukulong na ay makukulong agad. Pero, 'di ba, kailangan syempre 'di ba, due process, mga minamahal. Kung wala namang kasalanan, di harapan nila yung kaso nila sa korte. Patunayan nila sa korte na wala silang ginawang kasalanan. Pero, wag tayong magpanggap dito na wala talaga silang ginawa. Meron. Talagang magaling lang. So, the filing is a part of broader probe into a flood control spending that has drawn scrutiny over the past year, implicating lawmakers, contractor, and public official and what investigators describe as systemic abuse of infrastructure funds. Authorities have said that alleged irregularities involve project occurs through the Department of Public Works and Highways related agency. So, Revilla, Estrada Co. have previously denied wrongdoing. Alam nga naman aminin nila. Diba mga minamahal? Separate public statement and legislative hearings. The Justice Department did not immediately provide details on the timeline for resolution of the cases. So, ngayon, talaga nga naman, no? Naalala nyo tong balitang to? 'Di ba? Literal na puksaan no, yung ikinanta sila ni JP Mendoza, ni Alcantara, 'di ba, na mayroong mga 30% kickback. So nabisto sila sa sa hearing sa ICI, sa fact findings investigation, 'di ba, kapag ordinaryong Pilipino nagnakaw, kulong agad. Samantalang tong mga politikong to, milyon-milyon yung ninanakaw, pero hindi nakukulong, 'di ba? Ano ba 'yon? Yung hustisya natin nakadepende sa status ng buhay. Bakit kapag may politiko, delay, 'di ba? Yung justice may pa-drama, may pa-political prosecution na narrative, 'di ba? Samantalang kapag ordinaryong Pilipino, kulong agad, 'di ba? So kung patuloy tayong mananahimik, di mauulit-ulit muli na may scam tayo. Uulit ang baha, uulit ang pagnanakaw. So, hindi natin tinutukoy dito kung DDS versus Dilawan versus loyalist. Ang hinahanap natin dito is call of action, 'di ba? Hindi tayo sa kanila, makikipag-away. Naku, Diyos ko, walang ganun, mga minamahal. Hindi to kampihan. Tayo po dito is calling for the action, sa mga magnanakaw na mga public servant kuno, 'di ba? Pero hindi naman nagpapaka-public servant. So, ito na, malapit na mga minamahal, makukulong na. Yari. 'Di ba? Bong Revilla, tandaan niyo mga mukhang yan, ito talaga. Si Saldico ayaw umuwi ng bansang Pilipinas. 'Di ba? So, anyway, yun lamang po na tayo po ay nagbigay ng information, 'di ba? At sana matigil na din yung kultura ng impunity. 'Di ba? Ipakita ang gana ng mga kapangyarihan ng mga to, 'di ba? So, anyway, para naman kahit papaano pag nagkaroon ng baha, hindi na natin maranasan ulit na na lumusong sa baha tas magkasakit. So, dapat lang yung pera ng taong bayan ay napapakinabangan ng taong bayan. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.